Nag-evacuate na ang Hezbollah na nakaposisyon sa south at east ng Lebanon, kasama na ang lugar na kung saan inatake mismo ng Israel ang Bekaa Valley. Ito ay dahil sa mga matitinding babala ni Benjamin Netanyahu at ni Yoav Gallant na hindi raw sila hihinto hanggang sa kanilang maipaghiganti ang 12 na mga young people na napaslang dahil sa rocket attack ng Hezbollah nitong nagdaang Sabado. Ayon sa ulat, naglipat na ng posisyon ang Hezbollah dahil sa isang napakalaking possibility na every now and then ay muling aatake ang Israel sa kanilang lugar. Naaalala niyo ba noong Sabado na ang Israel inakusahan ang Hezbollah na may kagagawan sa naturang rocket strike na tumama sa soccer field sa Golan Heights na kung saan 12 na mga kabataan ang kumpirmadong napaslang? Galit na galit si Benjamin Netanyahu at umuwi ng madali mula sa Washington papuntang Israel. Agad na nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, Hezbollah will pay. Nagluksa ang mga Hudyo dahil sa pangyayaring ito. Itinuturing ito na isa sa mga malalang ginawang pag-atake ng Hezbollah mula noong October 8, 2023 hanggang ngayon. Iimbestigahan na rin ng gobyerno ng Israel kung bakit nga ba nakalusot ang mga rockets ng Hezbollah maging ng Houthi. Ano na raw ba ang sitwasyon ng kanilang Iron Dome air defense systems at interceptors? May mga nagsasabi na baka natuklasan na ng kalaban ng Israel ang kahinaan ng Iron Dome air defense system. Meron ding mga nagsasabi na sinadya raw ng Israel na makapasok ang rockets at drones ng kalaban upang magkaroon ng dahilan ang Israel upang maatake ang mga kalaban nito. Isa pang palaisipan, kung gagamitan natin ang common sense, kung talagang nalaman na ng mga kalaban ng Israel ang kahinaan ng Iron Dome, hindi ba't ang kailangan nilang gawin upang malaman na talaga kung sino ang panalo sa gerang ito ay gagawa sila ng sunod-sunod na pag-atake? Pero ang tanong, kung alam na nila ang kahinaan ng Iron Dome air defense system, bakit hindi sila gumawa ng sunod-sunod na pag-atake? Hindi umabot ng 24 oras mula nang sumalakay ang Hezbollah sa Israel, ay agad na nagsagawa ng paghiganti ang IDF. Agad na binomba ang mga lugar na pinaniniwalaan na pinanggalingan ng mga rockets papuntang Golan Heights. Ayon sa ulat, tinira din ng Israel ang mga lugar kung saan nakaimbak ang mga armas ng Hezbollah na ibinigay naman ng Iran. Kumpirmado rin na 3 ang napaslang sa kampo ng Hezbollah sa naturang paghiganti ng Israel. Ayon kay Yoav Gallant, bawat dugo at buhay ng mga Hudyo ay may mabigat na kapalit. Pinatikim ng IDF ang kanilang galit sa Hezbollah dahil hindi basta-basta ang pinsala na naibigay ng rocket strike. 12 na mga kabataan at maraming mga sugatan. Temporaring hininto ng Israel ang kanilang operation sa Lebanon. At dahil sa paghinto ng pag-atake ng Israel, ibinalita ng France 24 na nagkaroon ng pagkakataon ang Hezbollah na ma-evacuate ang ibang posisyon nito dahil ine-expect nila na babalik ang muling pag-atake ng Israel sa kanilang lugar. Ayon sa mga eksperto, nagpapanik na raw ang Hezbollah. Maging ang NDTV ay kinumpirma ang naturang balita na ang Hezbollah ay naghahanap ng mga safe na lugar. Nagbabala naman ang Iran sa Israel na kung sakaling sasalakay muli ang Israel sa Lebanon, ay ang makakalaban nila ay ang Iran. Ngayon ay tila tahimik ang Israel. Tila nagbabadya ng isang malawakang operasyon. Habang hindi pa muling sumasalakay ang Israel sa Lebanon, ibinalita ng Hindustan Time na ang Hezbollah ay merong offer sa Israel. Ano kaya ito? Ayon sa Foreign Minister ng Lebanon, nakausap niya ang pamunuan ng Hezbollah. Ayon sa Hezbollah, handa na raw silang mag-withdraw. Maging ang gobyerno ng Lebanon ay nababahala dahil sa mga banta ng Israel. Umabot na sa 100,000 na mga sibilyan sa border ng Israel at Lebanon ang kusa ng lumikas sa takot
na muling umatake ang Israel sa kanilang lugar. Kinumpirma rin ng The Times of Israel na ang Foreign Minister ng Lebanon na si Abdallah Buhabib, kinumpirma niya na ang Hezbollah is ready na raw to withdraw. Lumabas din sa isang interview sa Saudi channel na Al-Hadat ang Foreign Minister ng Lebanon at ikinakalat niya na ang Hezbollah ay handa na raw na mag-withdraw. Pero ito ang babala ng Hezbollah. Mag-withdraw lang daw sila kung ang IDF ay ihihinto rin nila ang kanilang violations. Ibinalita rin ng Hindustan Time kung ano nga bang violation ang tinutukoy ng Hezbollah laban sa Israel. Ayon sa Minister of Foreign Affairs ng Lebanon, pag-isipan daw itong mabuti ng Israel bago sila gumawa ng pag-atake sa kanilang lugar. Dagdag pa ng Foreign Minister ng Lebanon na kung sakaling umatake na ang Israel sa kanilang lugar, ito raw ay mag-create ng whole war in the region. Bakit? Dahil dito na raw papasok ang iba pang mga grupo na kaalyado ng Hezbollah. Napakalaki rin daw ng possibility na papasok dito ang Iran, maging ang Turkey na nagbabala rin sa Israel. At kung ito ay mangyayari, hindi naman manunood lang ang United States of America at UK sa laban na ito. Tutulungan nila ang Israel. Kaya nangangamba ang Foreign Minister ng Lebanon sa balak ng Israel. Kaya hinimok niya si Benjamin Netanyahu na pag-isipang mabuti ang kanilang gagawin sa kanilang lugar. Maging ang United Kingdom ay nag-advise na sa kanilang mga citizens na nasa Lebanon na lisanin na ang naturang lugar at huwag nang mag-travel papunta sa Lebanon. Lalo na ang Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant ay nagbitiw ng matinding pahayag. Ayon sa kanya, hit the enemy hard. Maging ang mga politician mismo sa loob ng Israel, nagmungkahi sila sa kanilang gobyerno na magsagawa ng isang matinding aksyon laban sa Hezbollah habang nagluluksa ang mga kaanak ng 12 na mga young people na napaslang sa naturang rocket strike na hindi inamin ng Hezbollah. Nananawagan sila ng hustisya. Brutal at hindi raw makatao ang ginawa ng Hezbollah. Can you imagine? Ito ay isang public place. Ito ay football field. Ibig sabihin, maraming mga sibilyan ang naririto. Habang nag-i-enjoy ang mga kabataan at tuwang-tuwa naman ang mga nanunood, umalingaw-ngaw ang sirena. Pero huli na para sa kanila ang tumakbo dahil napakalapit na pala ng rocket ng Hezbollah. Ayon sa Israel, gumamit daw ang Hezbollah na Falak Das-1. Ito ay isang Iranian rocket na kung saan tumitimbang ng 50 kilogram. Kaya kapag ito ay sumabog, talagang napakalaki ng damage na magagawa. Ayon naman sa Hezbollah, totoo na inatake nila ang Golan Heights pero hindi raw doon sa football field. Ang target daw nila ay Israeli military position. Pero ayon sa resulta ng investigation ng Israel, ang naturang rocket ay lumipad mula sa Lebanon. At isa pang ebidensya na kanilang pinagbasihan, ang Falak Das-1 na Iranian rocket. Ito ang matinding ikinagalit ng Israeli military. Kaya ngayon, lumipat na ng lugar ang Hezbollah mula sa south at maging ang Bekaa Valley na magiging target ng Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, tapos na ang kanilang cabinet meeting at inauthorize na si Benjamin Netanyahu at ang Defense Minister na si Yoav Gallant na magsagawa kung ano ang kanilang balak at napag-usapan na kung anong type ng pag-atake ang kanilang gagawin at ano ang timing ng gagawing pag-atake ng Israel bilang respond sa Hezbollah. Kaya napakalaki ng possibility every now and then baka mamaya o bukas mamayang gabi ay sasalakay na ang Israel sa Hezbollah. Malakas ang presensya ng Hezbollah na malapit sa Bekaa Valley na kung saan malapit din ito sa border ng Syria kahit pa man sa north ng Israel. Pero kahit pa man ganito karami ang presensya ng Hezbollah sa kanilang lugar, ang Israel ay paulit-ulit naman na tumitira mismo sa loob ng Lebanon. Ayon sa kampo ng Israel, paaalisin nila ang presensya ng Hezbollah by force. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, kaya ba ng Israel ang Hezbollah? O kaya baliktarin natin ang tanong, kaya ba ng Hezbollah ang Israel? Hindi lang ang gobyerno ng Lebanon ang nagkumpirma
na ang Hezbollah ay lumipat na nga sa ibang mga lugar dahil sa takot sa babala ng Israel. Maging ang Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor, nilinaw nila na ang Hezbollah ay lumipat na nga ng ibang posisyon. Maging ang Hezbollah na nasa south of capital at ang malapit sa Damascus countryside at maging ang Golan Heights na kontrolado ng Syria ay lumikas na. Ang buong mundo ay nakatutok ngayon sa susunod na galaw ng Israel.